give you the treasures and riches stored in secret places. Magandang buhay mga katiyats. Ang ating episode ngayon ay tungkol sa mga butas sa bato. Paano ba kilatisin kung ito'y man-made o natural na mga butas lamang? Bago tayo magpatuloy, shout out muna tayo sa ating mga katiyats sa buong kapuluan ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At lalo na dyan sa abroad, sa ating mga katiyats. At alam nyo ba mga katiyats na ang mga patak ng ulan, ng tubig na dumadaloy sa mga sanga ng puno, ayan ay isang sanhi din ng pagkabutas ng mga bato. Tinatawag ito na withering dahil sa paglipas ng panahon. Ang withering is breaking down of rocks, soil and minerals as well as wood, artificial materials through contact with earth, atmosphere, water, and biological organism. Kaya ganyan, nagkaroon ng natural patterns ang mga bato through withering. Okay, yung kanina, yung pinakita natin ito'y kasama rin sa withering ang mga patak ng tubig galing sa sanga ng punong kahoy dahil sa ang taas nito ay mayroong gravity. Kaya kapag palaging pumapatak yan, sabihin natin 10 taon na pumapatak sa parihong lugar, ay magkabutas-butas talaga ang bato na katulad niyan. Kaya minsan mayroong mga triangle holes na dahil sa patak. Pero dapat malaman natin ang ang sekreto kung paano pagkilatis. Ang mga natural shape na holes ay napaka-smooth ng pagkabutas nito. Okay, at hindi uniforme, random. Ang man-made na mga butas, kung yan man ay binarina, ay mayroong consistency of size of holes. So ibig sabihin, ang man-made ay pare-pareho ang diametro ng butas at mayroong tool mark. Okay, ito, katulad nito, ito ay caused by withering dahil sa weather. Patak ng ulan, tulad ng ganyan. Ayan o, example, pumapatak yung ulan galing sa mga kahoy. Ito ng mga water jet cutting. Dito pinapakita na ang tubig talaga ay kayang bumutas ng bato at ng bakal. Yan, dahil sa high pressure ay bubutasin at kakatingin niya ang mga bato. Ayan o. Kaya totoo na yung mga bato kahit na anong tigas niyan, sa palaging patak ng ulan ay magkaroon siya ng mga bilog na pattern. Katulad ng ganyan, random, hindi yan man-made. Kapag iba't ibang size, hindi man-made, lalo na concave yung butas. Ito ang man-made. Yung pareho ang diametro hanggang sa ilalim. Ito for example, ayan o, yung barina. So tingnan natin ang butas na gawa ng barina. Mayroong naiiwan na tool mark. Katulad ng ganyan, no? Mayroong tool mark sa ibabaw at pare-pareho ang size nito kasi iisang drill bit ang ginagamit sa pagbutas. At yan, kapag nakakita tayo ng ganyan na may tool mark at pareho ang size, so yan na yung man-made na mga marker at pwedeng treasure marker yan. Ayan, in close-up makikita natin meron talagang tool mark yan. At kung smooth na parang bowl or bowl ang pagkabutas nito, ay pwedeng patak lang siya ng ulan. Hindi ibig sabihin na overnight lang na patak ay bubutasin na yan. Ito yung mga patak ng ulan galing sa mga katabing puno, sa mga sanga pumapatak. At sabihin natin 5 years na nandun pa rin yung sanga, andin palaging doon dumadaloy ang patak ng ulan, tatama sa bato sa baba. Kaya nagkaroon ng mga random na tulad ng ganyan. Random, iba't ibang sizes na patterns na holes na akala natin ay treasures.
Ayan. So ito ay random pa rin to. Hindi uniforme yung pagkabutas. Ibig sabihin, hindi siya ginamitan ng drill bit. Kasi kung drill bit ang gamit, ay pare-pareho talaga ang diametro. Kasi isang drill bit lang. Kaya laging tandaan kapag walang tool mark, hindi man-made na mga butas. At kung hindi man-made, hindi treasure marker ang nakita. Ngayon punta tayo sa mga kahulugan nitong mga holes. Katulad ng ganyan, straight at merong 7 ka dots at uniforme ang size ng butas. So ibig sabihin, ginamitan ng drill bit. So in ganitong sign, of course straight siya. So dalawa ang direksyon nito. Pwedeng sa kaliwa o kanan. Ngayon tingnan nyo ang pag-slant niyan. Kung slanting siya, tingnan yung direksyon na tatama sa lupa yung slanting. Katulad niyan. Yung isa ay pataas, yung isa ay pababa. So ibig sabihin, dito tayo sa pababa na direksyon. Itong sa bandang kaliwa. At kapag may tinamaan na bato sa alignment sa unahan, so pwedeng nandun sa bato, under. Ito naman, square na mga holes. So kapag square, ibig sabihin wala siyang direksyon kasi perfect square, pare-pareho ang side niya. So ang kahulugan ay under, sa baba niya or sa loob mismo ng bato. Pero kung yan ay pahaba, rectangular, hindi square, ibig sabihin merong direksyon at merong distansya. So ang mga number of dots, pwedeng number of dips. Yung depth niya ang yung lalim. Kaya dot lang ang ginamit, hindi nila pinagdugtong para hindi ganong mahalata. Ayan, so tulad ng ganyan, treasure under the big rock or treasure inside that big rock. Okay, marami tayong mga signs na ginagamitan ng mga holes. Ito at kung nakatayo na parang diamond ang pagkalagay ng dots. So ang diamond, yung mga corner niya ang pointer. Kung diamond yon, hindi square. Kasi kung iikutin mo konti ang square, ay parang diamond na rin siya. Ito naman, perfect triangle. Ayan, kung perfect triangle, pareho ang side, equilateral, pareho ang sukat ng side, ibig sabihin, treasure under the rock or treasure inside that big rock. Pero kapag pahaba, na parang arrowhead or letter V, ang mga dots, ang ibig sabihin ay direksyon. At sundan lang kung saan tumatama yung point ng pahaba na triangle. Kasi yan ay arrowhead. Ito yung na-upload ko na ito 4 years ago nang mag-start ako. Inulit ko muli kasi copyrighted sa music yung video na yun. Wala siyang revenue kasi copyright siya. At ito inulit ko kasi wala, bihira lang nakakita nito kasi ito yung mga umpisang video ng ating channel. Okay, itong triangle din na perfect ay kung walang makita sa under sa bato, ay pwede yung mga corners niya ang pointer katulad ng kanina pinakita natin. Ito naman circle patterns ng mga circles. That na pinurma na circle, ang ibig sabihin ay walang puntahan kundi ang ibaba niya. So treasure on the spot ito kapag pabilog, kasi pabilog na nga siya, wala siyang direksyon kasi circle,
So kung walang direksyon ay zero, meaning under. Ang malaking bilog din ng mga signs ay pwedeng itong simbolo ng Japanese flag na araw. Kaya kapag ganyan, pwede ring east. East mismo ang target kapag mga bilog na malaki na signs. Alright, so yan lang aking maibahagi sa episode na ito, mga katiyats, tungkol sa mga circles at dots. At ako'y magpaalam na. Maraming salamat. God bless us all.